At talagang kinoconfirm, meron na pulburon. At nagsasabi pa yung mga panateros, kahapon lang natin ko sila sa SMNI, sinasabi nila sa April 2, ilalabas daw nila ang video. Lapit na nun, April 2. Ito ang Wow Trending. April 2, may ilalabas di umano na video pero hindi pa alam kung ito na ba ang pinakahihintay ng lahat, ang polvoron video. Nasa sobrang gigil na ng mga tao ay galit na dahil bakit hindi pa daw ito pinapalabas. Ayon pa nga kay Maharlika na ang lahat ng bagay ay may tamang oras, lalabas ang video ng pulburon. Ito kaya ay totoo na may pulburon video? Kung si Captain Dado ang tatanungin, para mawala na ang duda ng taong bayan, kailangan anya na magpa-drug test na si Presidente Bongbong Marcos dahil sa mga kumakalat na video nito na lutang sa kanyang mga speech simula pa noong panahon ng kampanya. Hindi lang isang video kundi marami. At matapos nga daw na hindi nabigyan ng permit ang hakbang ng mga maisog rally, bigla daw na nabuhay ulit ang issue ng ilalabas di umano ang pulburon video. Hindi kaya ito ay pananakot lang para mabigyan o payagan na makapag-rally ulit ang mga maisog at Kingdom of Jesus Christ sa March 31. Ang deadline ni Presidente Bongbong Marcos na magpa-drug test pero parang walang nangyari. Deadma lang si Kuting. Ang kaibahan ni Presidente Bongbong Marcos sa mga oligarko ang kumukontrol sa ekonomiya ng bansa, doon siya nakikinig. Walang sariling desisyon. Paano na ang bansa at kawawang mamamayan? Kailangan natin ng pagbabago ngayon na bago pa mahuli ang lahat. Kaya ito ang komento ng mga netizen sa may hawak ng pulburon video. Kung mahal nyo ang bayan, ilabas nyo na. Wala nang timing kung kailan nyo ilabas. At kay BP Sara, kung mahal mo rin ang Pilipinas, kung mahalal ka man bilang presidente, tapusin mo lang ang remaining years ni Presidente Bongbong Marcos. Huwag mong gayahin si GMA na tumakbo pa ng another 6 years. Magbutuhan ulit na bagong presidente. Nako idol, parang malabo yata yan kasi pinasibak na ng PNP chief ang pulis na involved sa drug war ni Mayor Baste Duterte. Ang lahat ng bagay ay may tamang oras. Sana po totoo ang video kasi lugmok na ang Pilipinas. Dapat nang ilabas ngayon para hindi na sila makapagnakaw. Naubos na ang pera. Hindi papayag si BBM na magpa-drug test kasi alam niya na positive siya. As a result, it will be his political downfall. Ang kailangan talaga ay withdrawal of support, particularly ng AFP, PNP and another government agencies in tandem with aggressive people power para umalis na sa pwesto ang bangag sa Malacanang. For everything, o di nakiganon din ako. Pero inisip ko. Kaya dinasal ko pa yun eh. In the previous vlog sinasabi ko, dinasalan ko pa yun. Tapos nun, nag-come across sa mind ko yung Constitution, tinignan ko yung Constitution on presidential succession. Doon ko nakita na, kaya pala, yung June 30, mahalaga. Kaya nga I started saying, June 30, yan. Para maintindihan inyo. Hindi yung, basta, hindi pa may palabas yung video eh. Ako, I'm trying to explain to you, people. No? Huwag niyo ako sisisihin na ako yung nagsasabi ng June 30. Hindi ako nagsimula noon June 30. I was trying to explain to everyone what's so important about June 30. And this video na pulboronic na sinasabi, hindi mailabas kasi biglang sudden death. Kung sa larong tennis, sudden death, wala. Matapos kagad si BBM. Sino ba matutuwa yung presidente kung may bangag, nagdudurog, nagko-cocaine? Sino matuwa dun? Talagang tanggalin niya, na? Now, ang gusto kong itapik ngayon, halo-halo eh. Explain ko na muna yung June 30. While I was saying na may timing sa lahat, may June 30, maraming nagsasalita sa inyo and thank you sa inyong lahat, sa mga nagsasabi, ba't hintayin pa yung June 30? Ba't hindi pa now na? Kasi sinasabi ko, mag-now na, hindi pa nga kayo organized, hindi pa kayo, mag-people power ka, sayang naman kung 100,000 ka. O paano yun? Hindi pa aware yung mga tao. O, yun yung punto. No? Isa yon sa mga punto. Pero yung June 30 na para yun lang naman yun para ma-afford
para magkaroon ng pagkakataon yung Vice President in case na magkaroon ng upheaval and then a change of government, change of leadership, hindi government, change of leadership. Hindi naman tayo magiging komunista. Democratic government tayo. A change of leadership, aangat ang BP kasi hindi na pwede yung presidente na binoto ng 31 million kasi may napatunayan na bangag siya. Kasi lumalabas yung pulboronic video. Yun yung mindset ko. Yun yung thinking ko. Talagang di pwede na may question mark na may ebidensya, yung ganon. Kaya ngayon, yung recently, yung mga talks ng mga key vloggers, yung mga sikat na mga vlogger, hindi man ako sikat, yung mga sikat na vlogger, sinasabi, lalabas na yung video. At napanood na nga nung iba yung video. At talagang kinoconfirm, meron na pulburon. At nagsasabi pa yung mga banateros, kakahapon lang nadinig ko sila sa SMNI, sinasabi nila sa April 2, ilalabas daw nila ang video. Oy, lapit na nun, April 2. O, yun. So, hindi natin alam kung yun ba yung pulboronic video, pero ang pagkakasabi ni Banatbay, yung pinakahihintay ninyong video, gusto nyo ba talaga makita? Yun, lalabas na namin sa April 2. So, yun yung ano. Hindi naman sinabing pulboronic video, in fairness, no? So, yun. So, that leaves everybody hanging and then wanting to see them kung talagang ilalabas talaga yung pulboronic video. Di tapos, ang buto-buto, ang question ko, ito, yung gusto kong mag-analyze sa inyo Ang question ko, bakit biglang ilalabas, kung sakasakali, biglang ilalabas yung pulboronic video? Bakit? Dati-dati naman. Timing, June 30. Di ba? Is it because na ayaw payagan yung rally, maisog rally sa Bulacan? Yung susunod na rally na April 8 ba? April 8? April 9. April 8 na ayaw payagan. Hindi binigyan ng permit. So parang, ganun ha? Parang ganun ang dating, no? Ganun ha? Sige, dadanggil ulit natin yung yung ating alas. Lalabas na namin yung video. Yun, para matauhan yung administration. Ganun ba? Ganun na sa tingin nyo? Comment kayo sa ibaba, no? Kasi, bakit biglang ilalabas na yung video? Kasi, it is not consistent kung ang thought dati June 30, timing because it is 2 years exactly ng June 30 is 2 years exactly dun sa tenure ng presidente, sa term ng presidente. So meron pa siyang 4 years. But there is a constitutional provision na if a vice president, a current vice president succeeds the president na hindi na pwede by way of natanggal siya o namatay siya, nakunwood, o kaya na-impeach siya, nakunwood, or ek-ek. So, yung mga tao, nag-people power, so pasok yung vice president. 4 years or more, yun yun yung wording sa Constitution, tignan nyo na lang. Article 7, Section 4, check nyo, yung sa presidential ek-ek na mga tungkol sa president. Article 7, Section 4 o Article 6. Ayan. So, yung presidential succession, 4 years or more, that vice president who will now serve the unexpired term, the remaining years, 4 years or more. Kasi kung may nangyari before June 30, actually up to July 1. Kasi 4 years or more. Eksaktong 4 years, July 1. So pwede pang paglabanan sa korte. Hindi pwede. Kasi naging presidente ka, BP, naging presidente ka, July 1. So, ang safe dyan, kung nag-iisip, mga safe na yan July 2, hanggang July 5, kung gano'n, July 30. Anything after July 2, safe ka na. That will allow you, the Constitution will allow you to run for a complete term, 6 years, doon sa susunod na eleksyon. Which is, na tinatawag ngayon, nangyari na sa history natin, GMA formula. Nung pinalitan ni Gloria Arroyo, si ERAP, by way of EDSA 2, may 3 taon na si ERAP. Kaya may 3 taon na titira, sinerve ni Gloria yon as Vice President, naging Presidente,
And then she was allowed another 6 years. So 9 years, the GMA formula. So the GMA formula, that's how they explain it. Pagka June 30, yun yung timing na sinasabi, pwedeng lumitaw yung video. And then, para tapos na talaga, and then magiging presidente na si BP Sara, pwede siya ngayon maging 10 years. Question. Come to think of it, sabi ko, nun sa past na video, hindi mo kailangan ng 10 years. Hindi mo na kailangan ng 10 years. Kasi kung talagang nasa isip mo at nasa puso mo ang taong bayan, at yun talagang priority ng mga politiko dapat, yun yung standard. Bago mo isipin yung sarili mo, taong bayan mo na. Yun yung tama. Yun yung standard dapat. So, bakit natin iisipin yung 10 years ni BP Sara? Tayo pwede, okay lang. Pero kung kunyari si BP Sara, hindi niya dapat isipin yung 10 years. Sa kanya, basta step up. Ayan na. Sige na, okay na. Kung payag siya, mag-step up. It's a question whether BP Sara is willing to take the helm of government at any point in time. Ngayon, yung mga nakapaligid, baka ang iniisip, yung pabor siyempre kay Sara, kung ako man nakapaligid kay Sara, di sasabi ko, hindi, madam, 10 years tayo. So, ganon, no? Wag niyong, don't take it against them, kasi trabaho nila yun no? Na magsipsip. Trabaho nila yung magsipsip. Buti na lang, wala ako kay BP Sara, kaya wala akong trabaho magsipsip sa kanya. So, pwede kong bumatikos, pwede kong mag-explain sa inyo kung ano ba talaga nangyayari. So, 10 years. Pero, strictly speaking, kung ikaw, Madam BP Sara, kung napapakinggan mo ko, step up ka lang kung kailan. If and when. Ganun lang. If and when. Huwag mo isipin yung 10 years. Huwag mo isipin yon. Kami mag-isip nun. No? Kami mag-isip. Kami mag-problema nun. If and when. Huwag nyo na isipin yung 10. Sobra-sobra. Kung ako ngayon, 2 taon lang, okay na 2 taon na mga presidente. Ano nga kaya tumakbo ko, no? Takbo ko. Tapos nun, 2 taon lang ako presidente. Tapos bigay ko na sa vice president. Kunyari, ang vice president, si Pulong o si Baste. No? Takbo akong presidente. Kung mananalo ko. Tapos ang vice president ko, isang Duterte din. After Sara, kunyari, no? Takbo ko. May edad na ako. Ayoko na. May rayuma na ako. Sige. Magde-declare akong very weak president. Hindi ko na kaya. Total, malinis na Patay na lahat ng kurap Patay na lahat ng kurakot. Naituwid na yung Pilipinas. 2 taon lang kailangan ko. Sige, BP, take charge. Kaso, may 4 years pa palakpasin natin yung 4 years. Again, ang tatawagin na noon, hindi na GMA formula. Tatawagin na yon hindi not even as Sara formula. Natawag doon, Dado formula. Kasi hindi ako tinanggil, ako yung voluntary. Voluntary na umalis Kasi ayoko na, tamad na ako. Naayos ko na lahat, wala nang challenge. 2 taon lang naman talaga kailangan para maayos ang Pilipinas Kung talagang gagawin mo yung tama. 2 taon lang, yung 6 na taon, haba nun. Tapos ang ending mo, ang daming problema. Okay, so, ang doon, yun yung kaya biglang lalabas ngayon yung bakit? Ano nangyari? Bakit biglang ilalabas na? Yung nakalimutan na ba yung formula? Nakalimutan na ba yung June 30? Yung timing? Bakit ngayon tuma-timing na ilabas na? May sinasabi April 2, yung isa sinasabi si Fair Lady Maharlika, nasabi anytime lalabas na yan. Napanood na nga niya, na-confirm na niya. So anytime, maraming yung pumipick up na vlogger, palabas na. Coming soon. Next attraction. Parang yan. Actually, yung standard natin, Filipino people, no? Yung dapat standard, kung sino man tatakbo sa politika eventually, no? Yung totoong standard dapat ng matitinong tao, huwag nyo isipin yung sarili ninyo. Huwag nyo isipin yung sarili ninyo na mana ka ng 10 taon, yung ganun ba, pine-play safe mo yung sarili mo, mali yun. Hindi ganon si Sara Duterte.
matino si Sara Duterte. Siguro yung mga nakapaligid sa kanya, iniisip lang what is good for her. And overall, if you have a Sara Duterte may 10 years, then it may go better for the Filipino people. Since Tatak Duterte naman yon, meron siyang 10 years, so meron 10 years ang Filipino people na magandang dating. Okay. So ano pwede natin itulong? Kung ilalabas yung video, niisip nila siguro, may kakampi na tayo. Kasi para yung larong chess yung kanila, no? Ako Game of the Generals eh. Yung kanila dapat Game of Captains eh. Captain General nga naman daw ako. So, ako Game of the Generals. Sinabi ko naman sa inyo previous vlog, 3 pyesa ang pinangahawakan ko na ipanalo ko pa kahit yung kalabang ko 11 pyesa pa. Pero nabasa ko yung kilos ng kalabang ko at saka yung pyesa ng kalabang ko at ultimate plug niya, 2 na lang, pero nag-deduce ako kung sino doon. Tested na lahat ng pyesa. So, yung 3 pyesa ko, may armed forces ako, meron akong PNP, at meron akong plug, taong bayan. Yun yung mahalaga, taong bayan. Maipapanalo. Okay. So, yung kabila, game of chess, pawn, tapos noon may queen, may rook, hindi ko talaga may yung laro niyan eh, no? Ayun, hindi ko na-appreciate yung laro, pang matatalino lang yan eh, hindi naman ako matalino. Gusto ko yun, mas may challenge sa akin yung hindi ko nakikita yung kalabang ko, tas nag-a-analyze ako. Ba't kumain yun? Kumain yun kanina, ba't ang tapang? Ano yun? Spy? O 5 star? Tapos kunwari, hahabulin mo, tatapatan mo, uy, tarantado to, nagpapahabol, pinepeke ko nito. Kunwari lang, yung ganun ba? Pero wala, hindi mo alam, hindi mo nakikita, hindi ka guys sa chess. Kitang-kita mo yung pyesa ng kalaban. Open yung board eh. That's why I like Game of the Generals. So ano ngayon ang laro? Bakit biglang payag na ilalabas yung video o dinadangge lang? Punto. Kung dinadangge lang at hindi pa ilalabas at kunwaring ilalabas, pangit yun. Pangit. Hindi ako sangayon doon. Kung ilalabas, ilabas na. Yun, tama. Kasi kung June 30, mali. Yun nga, I'm taking a stand, mali. Yung inisip ko dati, June 30, just to accommodate the 10-year tenure. No, tayo na mag-isip nun, taong bayan. Kung kinakailangan gusto yung June 30, then you get proclaimed after June 30. Yung gusto mo, proclaim pa tayo ng July 5, o July 30, o August, o September. We can proclaim that. Doon sa sasabihin ko sa inyo. Kaya ngayon, sang-ayon ako sa option 6. Option 6. Ano yung sinasabi ko? Option 6, way back. So many vlogs, 20 plus vlogs ago na sinasabi ko. Anim yung option. Yung una, status ko, walang mangyari. Deadmine lang tayo talaga. Yun yung nangyayari ngayon. Option 2, call a friend, BP Sara. Magkasundo tayo. Again, nangyayari rin yun. Pinagsamang option 1, option 2. Option 3, nag-resign. Hindi mangyari. Sinasabi nyo, mag-resign ka na, BBM. Wala. Hindi magre-resign yung tao. He is sabi nga ng mga vlogger, he is the anointed one, the voted. He has the mandate of 31 million votes. Bakit kayo, no? Ilan lang ba yung pumirma sa manifesto? Wala pang 20 mil. Ilan lang yung nabudol? Yung nabudol, mga 20 mil lang. So, meron pa siyang 31 million votes. Kahit sabihin ni Atty. Glenn Chong na nandaya dahil sa Smartmatic, needs to be proven pa rin eh. It can still be challenged in court. Okay? So, it has to be challenged in court. Yung magagalit tayo ng si Pastor Kibuloy, kinakasuhan, si Bantag, si Tebes, dapat walang double standard. Kung magalit tayo na kinakasuhan, kung may allegation na dito, patunayan sa korte. Ganon din dito kay BBM, ganon din dito sa iba. Pagka kunyaring palpak sila, meron binibintang, nagdodroga si BBM, still to be proven. Still to be proven. Ang problema lang, presidente yung tao. Yun, presidente. Hindi pwedeng basta-basta, we just a doubt na siya ay nagbabangag sa droga, hindi pwedeng tanggapin yun. Hindi ka tanggap-tanggap yun kasi presidente ka ng taong bayan. Kaya
kinakailangan sure tayo. Okay, standard. AFP, para sa inyo to, AFP, PNP. Kaya lumabas yung video na yan, kaya hindi. The mere fact na merong allegation na siya ay nagdudurog, nagsisinghot ng cocaine at babangag-bangag, na ngiwi-ngiwi, kuno, at nabubulol, AFP, PNP, standard. Kung ako nandyan, kung ako yun nandyan lang naman, mga sir, no? Kung ako lang yun nandyan, pasensya, kayo yun nandyan Pero kung kaming mga naka-retired na, retarded na kami, kung kami ang nandyan, I'm sure, ewan ko, basta ako, sigurado ako sa sarili ko, mawalang galang na po, Mr. President. Chief of Staff to the Commander-in-Chief. Okay, Chief PNP to the Commander-in-Chief. Mawalang galang na Bonget o BBM o Mr. President. Yun, depende kung anong tawagan nyo. Mawalang galang na. Let's schedule a drug test. Non-biased drug test na supervised properly and open to the public immediately supervise natin. Ang galing, no? Chief of Staff, PNP, puntahan nyo, mag-coordinate kayong dalawa. Why? Yun yung tama. Because sa pinag-uusapan presidente ng Pilipinas, and it is your duty, no? Not only to your commander-in-chief, but to the entire Filipino people and the government and the Constitution, because pwedeng mayari tayo sa isang maling desisyon ng presidente. Example, point in case, West Philippine Sea. For example, desisyon kunyari sa Amerikano, alliances natin, punta-punta siya abroad. Putragis, kinokomit niya taong bayan, kinokomit niya Pilipinas, tapos nun durug-durug pala siya, bangag-bala siya. Kaya ang pinakamaganda niyan, AFP, PNP, sorry sa inyo, sorry pero kung ako yung nandyan, the standard would be, I'm telling you now, ako mismo, my standard is, hindi ako matatakot sa presidente ng Pilipinas, hindi ako matatakot, presidente ka lang, tao ka rin, kagaya ko. No? Nagkataon lang, lamang ka ng paligo, ikaw kaya